Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Dalawang post ito. Tungkol ito sa bangayan. Patutsadahan ng dalawang kakamping. Attorney Rowena Guanzon versus Professor Ronald Llamas. Wala na. Palaban na talaga itong si Attorney Guanzon. Sabi, naging kayo nga ni ano, di ba? Hindi niya pinangalanan. Kaya yung karelasyon ni Ronald Llamas na parehas nilang kakamping. Umani ng atensyon online ang palitan ng pahayag ni na Attorney Rowena Guanzon at sa kaibigan ni Senator Risa Hontiveros na si Ronald Llamas matapos magbitaw ng patutsada si Llamas kaugnay ng kontrobersyang kinasasangkutan ni Attorney Guanzon. Sa kanyang pahayag, pabirong sinabi ni Llamas, "Bumaba na naman self-esteem ko. Wala ako Rolex saka Gucci." Yung bag ba yun? Gucci o Gucci? Hindi ko alam ang pronunciation. Tama ba? Bag ba? Mamahaling bag ang Gucci? Bilang tugon, sinagot ito ng diretsahan ni Attorney Guanzon na may pasaring sa mga dating bulong-bulungan. Bulong-bulungan lang ha. Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo nga ni ano, di ba? Karelasyon ba? Hindi ko kilala yon kung sino yung naging karelasyon ni Ronald Llamas. Ay, nako. May isa pang ano. Ito, pinakabago. Hindi pa awat itong si Rowena Guanzon eh. Ang balita ngayon, title, "Dapat lang, pangit ka eh." Hindi pinalampas ni Attorney Rowena Guanzon ang patutsada ni Ronald Llamas matapos nitong bagbiro ng bumaba na naman self-esteem ko, wala akong Rolex saka Gucci. Diretsahan at walang paligoy-ligoy ang naging sagot ni Attorney Guanzon. Dapat lang, pangit ka eh. Pero marami namang baril. Di ba? You were arrested for illegal possession. AK-47, ang dami. Ay, nako. Panahon ni Pinoy kasi Llamas, political advisor ni dating Pangulong Aquino. Ang dami niyang mga baril, nahuli ng mga pulis. So, anong nangyari sa kaso? Illegal po ay hindi pala. With license pala yun. Kaya lang dahil sa resback ng taong bayan, parang napilitan i-cancel ng mga pulis yung license to carry firearms nitong si Ronald Llamas. Ang palitan ng patutsada ay bahagi ng lumalalang bangayan sa gitna ng isyong kinasangkutan ni Attorney Guanzon matapos mag-viral ang isang insidente sa isang mall sa Makati. Okay. So, kung ang pinapatutsadahan ni Professor Ronald Llamas na may Rolex at Gucci, tanungin ko nga, Ming, ano yung pronunciation? Gucci? Yung bag? Bag ba yun? Hindi Gucci. Gucci? Mahilig sa bag din ng akong wife eh. Gucci. Hindi ko alam ang itsura nito eh. Kailang alam ko, mamahalin. Okay. Kung ang tinutukoy ay si Attorney Guanzon, to me, walang problema dahil hindi naman niya yon ninakaw dahil dati nang mayaman si Attorney Guanzon. Sa kanilang lugar sa Iloilo ba yon? Silay City, basta may siyudad, taga Hasindero ata sila. Ang tatay niya, alam ko, judge. Ang nanay niya, parang abogado rin. Talagang lumaking mayaman. Sabi niya, sa kanyang mga naunang post, elementary pa lang siya, meron na siyang service na Mercedes-Benz.
my chauffeur. Driver ba? Ano bang... ha? Chauffeur. Kinukuha siya, sundo, hatid sundo ng chauffeur, Mercedes-Benz. Ganon sila kayaman. Kaya walang problema na mag-Rolex at mag-Gucci. Gucci. Ang aking relo. Ano ba yan? Smartwatch yan to measure my steps per day. Kailang ukay-ukay. $4 lang ito. Binili ng anak ko sa US. Ibinigay sa akin. Ayan. Aking may pagmamayabang na Rolex. Anyway, walang problema lang. Ang problema, yung mga nandyan sa, alam nyo na kung saan sila matatagpuan, ibida nilang kanilang mga Rolex, Gucci, mamahaling sapatos, sakyanan. Sino bang palaging bumabatikos ng mga newscaster? I think sina Corina Sanchez, Karen Davila ba o Pinky Web. Nakikita nila ang mga sports car nakaparada noon sa batasang pambansa. Nung napansin, yun, hindi na nila pinarada, hindi na nila pinakita. Yun ang bantayan natin kasi nga public official sila. As public officials, kasad sa isang batas na they must live modest life. Yun, na may batas yan na if you're a public official, you should live a modest life. Tanong, ang ating mga public officials ngayon, are they living a modest life? I don't think so. Naghihikaos ang taong bayan. Tapos sila, grabe. Kaya, galit na ang taong bayan ngayon itong flood control scam. At saka, hindi lang flood control projects meron pa yan farm to market roads. Meron pa yan AFP training facilities and barracks na hindi matapos-tapos. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. So, kaya naghihirap ang taong bayan ngayon dahil sa korupsyon ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Attorney Guanzon, no problem. Kahit mag-display pa siya ng kanyang mga karangyaan, total, talaga namang dati na siyang mayaman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.